Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kaibigan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po, isa pong mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ito po ang Kawan ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Bibigyan ko lang po kayo ng isang paliwanag o pagbabalik tanaw tungkol po dito sa ating pong programa. Alam po ninyo, yung nakaraan po nating mga YouTube channel episode, ito po yung antala, bagamat nasa malapit na po tayong 100,000 subscribers. Nung meron po nag-operate sa akin, una, meron mga nagsusumbong sa YouTube ng akin daw pong komentaryo dito ay hindi pambata at ito ay pornography or X-rated. Abay, naniwala naman ng YouTube at sinuspindi po ang ating pong programa. Ganun pa man, siyempre, hindi po naman tayo magpapabaya at atin po itong itinuwid, atin pong inayos, atin pong pinaliwanag. Yung palamang paghahanap kung saan kami magpapaliwanag ay mahirap na po. Ganun pa man, ipaliwanag po natin at nung ito po ay nakapagbalik sa ating pong broadcast, abay, meron po nag-operate sa akin ng mga masasamang loob. Mabuti po at hindi tayo nasaktan sapagkat ako po naman ay hindi naman madaling masaktan at hindi po ako marunong tumakbo ang takot dito po sa mga nagbabanta sa atin. Ang ginawa po nila, habang ako po'y natutulog, abay siguro meron po silang pinakalat sa kwarto namin na pampatulog sapagkat lahat po kami sa buong bahay na yan at doon po sa aking studio ay nakatulog, nakaidlip na mabuti. At kanila pong pinalungkat ang aking pong studio, kinuha po lahat ng aking mga electronic gadget, pang shooting na iPhone, lahat po ng aking mga kasamahang mga cellphone, lahat po ay natangay. Pati po handbag ng isa naming staff ay natangay din. Ganun po man, nakita ko na ang parang agenda rito ay paano mapapahinto ang ating pong programa sapagkat ito po ay nalalapit na mag-100,000 subscriber. Maraming salamat po. At ito po inaayos po namin, abay, magmula po noong December hanggang ngayon ay hindi pa rin po naaayos. Maliwanag na meron pong mga teknikalidad na kanilang pinagtrabaho. Ngunit nakasilip po ako ng isang legal na pamamaraan na magpapatuloy po natin ang ating pong programang Kawan ng Demokrasya. Ang ginawa ko po ngayon, ito po nakaraang mga 4 na episode na ay nagbukas po ko ng bagong channel. Ito rin po ang pamagat, Kawan ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Kaya ito po ay bago na po nating channel sa YouTube. Kaya po pag nais po ninyong sumuporta, ibig po sabihin ng suporta, hindi po pera. Hindi po tayo, bagamat kailangan po tayo ng suporta, hindi po yan ang suporta ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay maparamdam sa YouTube na marami po ang Pilipino na sumasang-ayon pa rin sa tama, makatotohanan, hindi fake news na pamamahayag. Tayo po hindi lamang vlogger. Wala po tayong issue sa mga vlogger. Kalayaan po nila yan. Tayo po isang profesional na mamamahayag. Tayo po ay profesor ng journalism sa Polytechnic University of the Philippines. Tayo po ay naging producer ng documentary film ng aking pong coverage ang Baghdad War sa Middle East. Nagkaroon po ako ng production ng isang
documentary film na umani po ng maraming papuri sa buong Asia at ilang po sa mga European countries, pareho ng France at maging sa Amerika. Ang pamagat po niya ay Nobody Wins in War. Sa DVD form po yan, naubos na po. Ibig po naman natin sabihin, tayo po ay profesional na mamamahayag. Publisher po ko ng Manila Hotline Media System at tayo rin po ay naglabas muli ng dyaryo ng pangalan ay Quad Media Balita. Ganun pa man, ito pong ating pong pagbabalik ng programang ito, excuse me, ay pagpapakita na hindi po tayo maaaring magpabaya sa ating tungkulin bilang mamamahayag. Sa dami po ng mga issue ngayon at sa dami ng mga vloggers na biglang tumapang at kumakampi sa mga may kapangyarihan, tayo po ay hindi po kakampi ng nagbabangayan ngayon ng mga leader ng bansa. Hindi po tayo pro Duterte, hindi po tayo pro Marcos. Tayo po ay pro Pilipino. Kaya nga po bilang Pilipino, ay akin pong pinangungunahan ngayon ang akin pong pagbati kay President Bongbong Marcos sa kanyang pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang napipintong bagong hepe ng Philippine National Police. Congratulations, General. Alam po ninyo, yung kapulisan, yan ang anyo ng gobyerno sa mga ordinaryong tao. Kapag sila po ay naapi o mayroong mga hinaharap na hindi makatarungang sitwasyon, ang naiisip po na unang gobyernong tutulong sa kanila ay pulis. Ngunit sa ilalim po ng buhong at traidor na Rodrigo Duterte, ang kapulisan, ang pulis, pangkabuuan ay naging para pong halimaw na dapat iwasan, dapat pagtaguan, dapat ibunyag sapagkat naging larawan sila ng kasamaan sa droga, sa pagpatay, sa korupsyon at pang-aapi ng kapwa Pilipino. Yan po ay sinalarawan ng ating po mga naging hepe ng pulis sa ilalim ni Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte. Andyan yung mga general niya, andyan yung kapulisan niya, mga kariner niya. Abay, mistulang simbolo ng kasamaan. Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Ninja Cup. Alam po ninyo yung Ninja Cup. Yan po yung nakakahuli ng mga droga by the billions. Ipapagbili muli nila sa drug lord. Drug lord muli ang mag-distribute. Ang iba, pinapadistribute ng general na yan sa kanyang kapulisan all over the country. Napakasamang naging kultura ng pulis. Napakababa ang naging antas ng anyo ng kapulisan sa Pilipinas. At paminsan nagkaroon po tayo ng dating hepe ng pulis na si Panfilo Lacson. Abay, nagkaroon ng konting katinuan, konti lamang. At ito'y panandalian lamang. Pagkatapos ay nung sa ilalim ng Gloria ni Rodrigo Duterte, balik na naman ang kasamaan ng imahin ng kapulisan. Kaya po binabati natin si Bongbong Marcos, Presidente, sa kanyang landasin sa pagbabago sa pamamagitan ng pagtatalaga niya kay General Nicolas Torre III. At sana magkaroon tayo ng pagkakataon, naging kaibigan ko na po ito si General Torre, na mabigyan siya ng gabay ng isang senior media man upang sa ganun magkaroon ng re-engineering
pagbabago ng imahin ng kapulisan. Pero in the meantime, thank you very much and congratulations to your promotion, to well-deserved promotion, General Torre. Mga hindi masyadong masarap magtos pagtubig. Ganun pa man, tayo po ay muli sumasaludo General Torre. At kung tayo po ay mga mamamayan na nagnanais talaga ng pagbabago, abay baguhin na rin po natin ang ating pong pagtingin sa kapulisan. Baka naman, may pag-asang mabago ang imahin na yan. Baka naman, maging totoong sila magiging tagapagsilbi at tagapagtanggol ng mga Pilipino. Sapagkat yan po ang kanilang motto, to protect, to serve, and to protect. Ano po ibig sabihin niya sa Tagalog? Pagbibigay serbisyo, paglilingkod, at pagbibigay ng proteksyon o pakikipaglaban sa kapakanan ng mamamayan. Napaka-noble, napakaganda ng misyon ng pulis at alam ko na sa katauhan, katatagan at katapangan, tutong katapangan ni General Torre, abay mapapasunod niya yung misyon na yan ng pagbabago. Ngayon, tayo po ay magbabantay at tayo po ay magbibigay ng kaukulan suporta, moral support kay General Torre at ating pong pagkilala sa mga ebidensya ng layunin ng landasin ng pagbabago ni President Bongbong Marcos. Dalawa na pong halimbawa yan nakikita ko. Yung pagkakatalaga kay Atty. Claire Castro bilang Undersecretary ng Presidential Communication Office. Abay, naiintindihan ngayon, lalo ngayon ng mga mamamayan ang mga ginagawa ng palasyo hinggil po sa mga pangunahing issue ng nasasakupan ng constituency. Kung ano pong pagbabantay natin pong ginagawa upang mabigyan ng pagkilala ang kabutihan, ito rin po ang ating po nagiging babala na dapat tayo po ay vigilante, tayo ay makapagmasid sapagkat meron pong mga panganib sa ating pong soberenya na hinahalimbawa ng isang bagong halal na senador, ang pangalan Rodante Marcoleta. Ay na-pronounce po natin tama yan, ang Marcoleta. Meron po tayong kaibigan sa media na sabi niya, Rodandant Marcoleta. Abay, hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganung uri ng mamamahayag. Tama po ang ating pong spelling at ang ating pong pronunciation, Marcoleta. Ito po'y dapat bantayan sapagkat masyadong hayagan ang kanyang katrayduran. At ito ang kanyang pinagmamalaki, ang kanyang pagiging Iglesia ni Cristo. At kanyang ina-attribute yan sa Iglesia ni Cristo ang kanyang pagkapanalo. Ngunit meron po tayo bilang mamamahayag na nalalamang sinuportan po siya ng China sa kanyang paggastos sapagkat napakarami ang kanyang giant billboard all over the country. Tayo po'y nakarating ng Mindanao, nakarating po tayo ng Visayas, Cebu, Bantayan. Abay, napakarami po ng mga milyong halaga ng isang giant billboard. Nakalat po yan sa buong Visayas, sa Bantayan Island, Cebu. Nakita ko po yan, ultimo sa Palawan. At marami po lalo dito sa Luzon, sa Quezon City. Si Marcoleta, na pinagmamalaki niya na siya Iglesia ni Cristo, ay dapat kahiya ng Iglesia ni Cristo sapagkat si Marcoleta ay traidor. Ang kanyang katraiduran ay nakikita ang ebidensya ng kanyang hayagan sabihin
sa harap ng agresyon o panghimasok ng China dyan po sa West Philippine Sea, dyan po sa may Palawan, sa may Bao de Masinloc, Zambales, abay, kumampi sa China, sinabi niyang ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lamang ng Pilipinas. Hindi lamang bugok itong Iglesia ni Cristo Senator nito, itong Marcoleta. Ito po ay traidor. At ito po ay hayagan ko po sinasabi, tumingin po kayo sa aking mga mata, si Marcoleta ay traidor at dapat bantayan. Kaya lahat ng kumakampi dyan po sa China ay traidor na Pilipino. Pinaka-traidor dyan na kumampi, yan po mag-amang masamang naging presidente, ngayon vice-presidente, yung mga Duterte. Hayagan. Yun lamang tayo ay inaabuso pag ikaw ay tahimik at ikaw ay walang ginagawa na protesta o pagpapayag ng hindi mo pagsang-ayon, yan ay tanda ng karuwagan, duwag na lahing Pilipino. Pero mapapatawad na po natin ang karuwagan sapagkat law of self-preservation yan. Batas na ikaw ay hindi mapapahamak. Yan po naman ay atin po naintindihan. Pero itong Marcoleta na ito ay dapat ikahiya ng Iglesia ni Cristo sapagkat kung ang Iglesia ni Cristo ay isang Pilipinong relihiyon, therefore ang dapat niyang pinagtatanggol ay soberenya ng ating pong bansa at kalayaan ng bawat isang Pilipino. Ang pagsang-ayon sa pananakop ng China ay isang katraidoran at dapat yan po ay labanan. Kaya nga po, si Marcoleta ay traidor, hayagan na traidor sa bansa, hayagan na bias na senador judge sa impeachment ni Sara Duterte at dapat siya ay mag-inhibit. Ano po ibig sabihin ng bias? Yung po bang meron na siyang sariling kapasyahan kung si Sara Duterte ba ay hindi guilty o guilty. Pinakita niya po yan. Kaya ano pang saysay ng kanyang pagiging judge sa impeachment kung ang kanyang paninindigan ay hayagan na pagtatanggol ng korupsyon ni Duterte. Kaya kinakailangan po yan ay mag-inhibit. Kung kinakailangan po tayo mag-rally, manguna po ko ng pag-rally para siya po ay pagbawalan sapagkat hindi po nahiya yan. Ang kapal na mukha nung kanyang nilalabanan ang prangkisa ng ABS-CBN. Abay, gusto ko na po lapitan at sabunutan yung kanyang piluka. Kaya lamang may human rights violation naman yun. Sapagkat masyado ng personalan yan. Kaya tiniis ko na lamang po. Hindi ko naman po ugaling dilaan na lamang siya. Kaya sinabi ko na lamang sa ating programa. Si Marcoleta ay traidor laban sa press freedom o kalayaan ng pamamahayag sa kanyang paninindigan na wag nang bigyan muli ang prangkisa, wag i-reinstate o muling issue ang prangkisa ng ABS-CBN sapagkat siya ay laban sa kagustuhan ng buhong traidor at duwag na Pangulo ninyong digong nyo ng pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Duterte. Abay, tayo po ay inaabuso ng China. Tayo po ay sinasakop ng China. Sa aking tingin, krimen po yan ng China, krimen din ng Pilipino ang kanilang pamamahayag. Hindi po natin basta inaangkin ang ating pong bansa, Pilipinas para po sa Pilipino. Yan po ay kinatigan ng Permanent Court of Arbitration ng United Nations nung nagdemanda itong si dating Pangulong Pinoy Aquino
laban po sa China sa kanilang ginagawang agresyon o pananakop o pagsulong sa ating karagatan sa West Philippine Sea, nagkaroon po ng desisyon pinal na ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at ang Inchik o China walang karapatan sa West Philippine Sea. United Nations po yan. Yan po ay pandaigdigan or international body. At sino si Marcoleta magsasabing invento lamang ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Napakasarap pagpasin ang pilukan nito. Mga kaibigan, ang ating pong bansa ay nasa panganib na baka sa loob ng 2 taon tayo po ay mapapasasakupin na ng gusto ng China. Huwag po tayong natatakot at huwag po tayong maasa sa Amerika. Ang Amerika at China ay parehong loyal po sa kanilang mga bansa at ang kanilang interes o kapakanan ang kanilang pinagkikipaglaban, hindi kapakanan ng Pilipino. Minsan, hindi naman tayo kinakampihan ng Amerikano o ng ibang bansa sa ating pong pakikipagdigma para sa ating pong soberenya. Tayo po ay pinagsasamantalahan. Yan po ang issue magmulat mula pa mahigit na 400 taon na ang nakararaan nang tayo po ay sakupin ng Kastila, matapos ay sinakop tayo ng Amerikano, matapos sinakop po tayo ng Hapon, at tayo po ay behind the scene, sinasakop ng ibang bansa sa pamamagitan po ng kanilang pagkontrol ng ating pong ekonomiya, kasundaluhan, at ang ating pong pamamayag. Sa ngayon, ang masyado pong mapusok na nangihimasok sa ating pong soberenya o demokrasya ay walang iba kundi ang China. Pag tayo po ay natakot, tayo po ay may sala, tayo may pagkukulang. Ang Vietnam ay isang halimbawa na napakaliit na bansa. Mas malaki po tayo sa Vietnam. Ang kanilang nakalaban ay dambuhalang superpower ng pangalan po ay Amerika. Natalo po ng Vietnam ang Amerika sa kanilang sariling bayan sa Vietnam sa pamamagitan po ng kanilang pagmamahal sa kanilang sariling bayan. Gumawa po sila ng mga, halimbawa, gumawa po sila ng mga tunnel 200 kilometers long. Walang ibang nakakaalam, nakadiscovery o nakabisto sa loob ng napakaraming taon na sila po'y sinasakop ng France, sinakop ng China. Abay, nagtulong-tulong po mga Vietcong. Naghukay sila siguro kung tsara lang ginagamit. Nakabuo po sila ng tunnel sa ilalim ng Vietnam, 200 kilometers long. Nakita ko po yan. Ngayon, ano po nais po natin pahihahatig? Ipahiwatig na tayo po ay may laban. Ang una naman natin sandata ay pagmamahal sa ating pong bayan, paggalang sa ating pong sariling batas, at paggalang sa ating pong mga tunay na leaders, at paggalang sa ating sarili o self-respect. At hanggang hindi po natin nababawi yung paggalang natin sa ating sarili at tayo mananatiling baboy sa halalan, baboy sa mga usapin ng mga pang-abuso o pangihimasok ng China at magsisilbing bulager tayo. Abay, mamayagpag ang mga parehong traidor, ang mga Marcoleta, at ito po hindi natin dapat payagan. Tayo po ay maninindigan, kaya po ako nagbabalik sa ating pong panatuntunang kawal ng demokrasya upang tumulong po at makiisa sa paninindigan ng mga makabayang Pilipino. Labanan natin ang kasamaan at ang kabutihan
ating pong suportahan. Ako po, si Waldy Carbonell, ang sasabing iniibig ko Pilipinas. Allahu Akbar.